Sige mga kaibigan, ako si Hari Sultan. Siguro napanood niyo na ang clip ni Muhammad Hijab na pinagmamalaki na hindi natatakot mamatay ang mga Muslim. Sa totoo lang, hindi lang siya ang ganoon. Madalas inuulit-ulit ang pahayag na ito bilang pagyayabang. Tingnan natin. We believe that life begins at death. We don't care about death. We love death. Susubukan natin ang pahayag na ito sa video na ito. Totoo nga bang mahal nila ang kamatayan gaya ng sinasabi nila? O ginagawa lang ba ito para pataasin ang bumabagsak na moral ng kanilang mga tao? Dahil aminin na natin, sa nakalipas na 200 taon, bugbog na bugbog ng mga ito, lalo na ng kanluran. Para palakasin ang argumento ko, ipapakita ko ang clip ni Muhammad Hijab na nagsasabing may kalamangan ang handang mamatay para sa layunin. Pakinggan ninyo. Kung ang iyong paniniwala ay yung nagtutulak na ingatan ang buhay, anuman ang kapalit. Kami yon at ipinagmamalaki namin. Gusto naming mabuhay. At ang relihiyon namin ay hindi ganon. Oo, mahalaga ang buhay, pero mas mahalaga ang relihiyon. Kaya tinatawag namin silang kulto ng kamatayan dahil gusto nilang magmukhang ganoon. Pero mahal ba talaga nila yon? At may konsepto ng martir. Para sa akin, isa itong kalamangan, gaya ng sabi ni Robert Greene. Magtatato siya sa likod ng isang pilosopo. Pero alam naman natin kung anong gusto niyang sabihin. Ang taong handang magpakamatay ang may inisyatiba. Pero hindi ko sinasabing gawin ito ng kahit sino. Ganito ko siya nadala. Nadala ka rin namin doon. Hindi ko sinasabing mag-suicide mission, bro. Ang punto ko, sa figuratibong paraan, yung handang lumagpas pa. Anong ibig mong sabihin sa talinghaga? Paano mo mapapalawig ang isang bagay ng patalinghaga? Sa madaling salita, sinasabi niya na tulad ng suicide bomber na tinatawag na mujahid, mga Muslim na handang mamatay para sa layunin at layuning mapanatili ang kanilang relihiyon. Mas mataas ang katayuan nila sa Islam. Totoo ito. Ayon kay Muhammad, mas mataas ang antas ng mga Muslim na handang mamatay para sa Islam kaysa sa mga mas pinipiling manatili sa bahay. Pero sa hindi malamang dahilan, para sa mga taong laging nagyayabang na hindi sila natatakot sa kamatayan, grabe naman kung umiyak kapag dumating na sa kanila ang kamatayan. Tamang-hamang di ba? Kaya patutunayan ko ang teorya ko na ayaw talagang mamatay ng mga Muslim. Yung mga tulad ni Muhammad Hijab at mga imam at mga ngaral na ito na laging nagpapaalala dapat handang mamatay ang mga Muslim para sa Islam. Pero sila naman ay nasa bahay lang sa London. Patuloy nilang minamanipula ang sarili nilang tao na dapat handang mamatay. Ipapakita ko sa inyo ang ilang video mula sa Iran. Bago ako magpatuloy, ipapakita ko muna sa inyo ang isang bagong video clip mula sa Iran kung saan sa iba't ibang mga lungsod. Ang video na ito ay mula sa Tehran. May mga ulat din ng ganito mga video mula sa ibang lungsod ng Iran kung saan nagpadala ang mga terorista ng IRGC na mga milisyang lalaki at babae para magsagawaan ng paglusob. May mga convoy sa kalsada, pinamumunahan ng pickup truck na may loudspeaker. Sumisigaw na superpower ang Iran at nananalo tayo sa digmaan. Mukhang sinusubukan lang ng rehimen na palabasing silang nananalo sa digmaan upang pahinain ang loob ng mga Iranian at pigilan silang mag-alsa laban sa Islamikong rehimen ng Iran na malinaw, na nagpapakita na desperado, na talaga ang mga taong ito. Isa itong desperadong pagtatangkang panghinaan ng loob ang mga tao ng Iran. Kitang-kita na hindi totoo kapag kasama mo sila. Tingnan mo, isang grupo ng mula at voluntaryong jihadi. Nakinig sila kina Muhammad Hijab at handang mamatay para sa layunin ni Allah. Tingnan mo ang litrato ng dalawang ayatola na ito. Ngayon nakaupo lang ang mga taong ito at nagpaplano ng pagsira sa Amerika at kanluran. Pero sila ang gobombahin. Hindi sila mismo. Mabubuhay sila na maganda rin dahil makikita natin ang video clip na ito at makikita natin kung gaano sila natatakot mamatay. Panoorin ninyo. Sobrang takot na takot sila at nagtatakbuhan para magtago. Tingnan ninyo sila. Isa pang video ng binombang pasilidad. Pansinin kung paano sila tumakbo. Pero sa video, hindi kita dahil sa blackout. Tingnan ninyo sila. Parating na ang mga Amerikano. Takbo! Ay, shit! Sumama sa rehimen. Karapat-dapat tayong mabuhay. Sabihin kay Muhammad Hijab na pumunta rito at lumaban! Anong nangyari doon?
Hindi ko na makita sa sobrang layo. Sa tingin ko, brown out lang yan. Epekto lang yan ng pelikula. Nako, grabe. Sige, sige. Sa tingin mo tapos na? Hindi. Pakita ko pa sa iyo ang isa pang opisyal ng IRGC na tumatakbo kasamang asawa niyang nakaburka. Tingnan mo to. Ito ang pinaka nakakatawa sa lahat. Sumakay ka sa kotse! Pasok sa kotse. Tumatakas siya dalam. Nangirin ka! Boo! Lumayas ka rito! Wala ang special effects na dinadad. Narinig mo ba ang irit ng gulong? Madalas nating makita yun sa pelikula. Tignan mo, takbo, sumakay ka sa kotse. Hindi ako makapaniwala. Takbo! Sumakay ka sa kotse! Umalis na tayo! Sumakay ka na agad sa kotse o iwan kita. Tingnan mo ang irit ng gulong. Ay naku. Lalat eh. Sa tingin ko sinabi niya Lanat na ibig sabihin ay sumpa ng Diyos. Pero tingnan mo itong pagkawasak. Ang susunod na video na mapapanood mo ay purong pagkawasak. Kaya sa lungsod ng Bukhan, maraming terorista ng IRGC ang naiulat na nagtipon sa isang gusali. Palagi nilang ginagawa yan. Ang tanga talaga. Wala silang pakiramdam sa sitwasyon. Wala silang kaalaman sa kaligtasan. Kaya pala isa-isa silang natutumba. Kaya ayon sa mga ulat, napakaraming namatay at karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay mga terorista ng IRGC. Lahat sila ay tapos na. Talagang tapos na sila. Wala na. Posisyon. Masaya ang mga tao. Palagay ko, nagtatago sila para mag-ingat sa posibleng shockwave. Kung makakita ka ng malaking bomba na sumabog sa isang lugar, dapat kang magtago sa likod ng anumang bagay. Huwag na huwag sa likod ng salamin dahil may paparating na shockwave at babasagin ito ang lahat. Ano nangyayari? Gaano kababa pa sa pamunuan ang dapat abutin? Pakinggan si President Trump. At bago tayo magsimula, sa tingin ko ay magsasabi muna ako ng ilang salita tungkol sa nangyayari kaugnay ng ating operasyon sa bansang Iran. Alam mo kung paano natin pinagtatawanan si Vladimir Putin sa tawag niyang Special Military Operation sa digmaan niya? Tinatawag din ito ng Amerika na espesyal na operasyon. Kumbaga, dahil kailangan muna ng pahintulot ng Kongreso bago magdeklara ng digmaan. Pero malinaw naman si Pangulong Trump, sa hindi malamang dahilan, hindi niya ginawa yon. Hindi ko alam kung bakit hindi niya ginawa yon. Ang militar ng Estados Unidos kasama ang magagaling na partner na Israeli ay patuloy na lubusang winawasak ang kalaban ng mas maaga sa schedule at sa antas na hindi pa nakita ng mga tao noon sa totoo lang. Sinisira namin ang mas marami pang mga misil at kakayahan ng drone ng Iran bawat oras. Pinapabagsak sila sa paraang hindi inakala ng kahit sino na posible. Kapag nagpaputok sila ng misil, tinatamaan agad ang kanilang launcher sa loob ng 4 na minuto. Hindi nila alam ang nangyayari. Tayo ang may pinakamalakas na militar sa mundo at wala na ang Navy nila. 24 na barko sa 3 araw. Dami nun. Wala na ang kanilang mga sandata laban sa eroplano. Kaya wala na silang Air Force at depensa sa himpapawid. Pati mga eroplano nila wala na rin. Wala na silang komunikasyon. Wala na ang mga misil. Wala na rin ang mga launcher. Mga 60% at 64% ayon sa pagkakasunod. Bukod dun, ayos naman sila. Sabi nila, ano pang natitira? Matitibay sila at gustong lumaban. Tumawag sila at tinanong paano magkakasundo. Sabi ko, huli na kayo. Mas gusto na nating lumaban na yon kaysa sa kanila. Nagkaroon tayo ng 47 taon, depende kung paano mo bibilangin. Pero 47 taon ng kasamaan-kasama ang grupong ito. At alam mo, kapag nakakakita ka ng isang taong naglalakad sa kalsada na walang mga binti, walang mga braso, na ang mukha ay sobrang naapektuhan at nasaktan. Karamihan dito, mga 95% ay galing kay Soleimani at Iran.
Kami, ibang mga presidente, tiniis yun. Ako hindi. Kaya magaling ang ginagawa ng ating mga tao. Kaya tingnan mo, kailangan talagang sabihin ni President Trump ang mga ito. Kaya dapat tayong manatiling may pag-asa. Malinaw na pumili na ako ng panig. Alam kong panig ako sa US, Israel, at mga tao ng Iran. Kinamumuhian ko ang rehimeng ito, pero galit din ako sa mga taong sumusuporta rito. Halimbawa, kahapon ipinakita ko sa inyo ang isang clip ni Cenk Uygur na humahanga kay Khamenei dahil sa pagiging matapang at matibay sa hindi pagsuko sa Israel, tulad ng ginawa ni Donald Trump o ng pamunuan ng US. Iyan ang sinasabi ng mga may Israel derangement syndrome. Tingnan mo ang nakakaawang kalagayan ng rehimeng ito. Itong siga ng IRGC ay nagsasabing kahit sinong nasa lupa ng Iran na maglabas ng kahit anong tunog mula sa kanilang lalamunan na nagpapakita ng pagkapuot sa rehimen, may utos na agad na barilin sila. Tingnan mo ang pagkakaiba. Ilan ang mga tao sa Estados Unidos, ilan ang mga tao sa UK at Australia, at sa mga kanluraning bansa na hayagang sumisigaw laban sa US at sumusuporta sa rehimen. At hindi pa nga natin sila pwedeng arestuhin. Hindi pa nga natin sila pwedeng sabihan na umalis. Ginagawa nila yan sa harapan natin. Ipinakita ko sa isa kong video kung paano nila hinaharas ang mga anti-rehimen na Iranian sa kalsada ng Manchester habang nakasakay sa kabayo. Huwag niyo pakinggan ang video na ito. Isa itong Iranian sa tingin ko. اونهایی که گوششان به اینترنشنال So yun lang naman talaga ang sinabi niya. Isinalin ko na sinumang magsalita laban sa rehimen, babarilin namin sila. At sa mga Iranian, kailangan ninyong lagyan ng subtitles o i-dub gamit ang AI. Gumawa pa ng marami para maintindihan ng mundo ang nangyayari. Isa pang huling video. Galing ito sa isang sundalo ng IRGC. Sinasabi niya na wala ng kaayusan, magulo na talaga, at bawat isa ay gumagawa na lang ng gusto nila. Tugma ito sa sinabi ni Aragiti, ang nag-iisang opisyal ng rehimen na maaring nakita mo, na na-decentralize na ang kapangyarihan. Iniulat ng The Economist ang mga palatandaan ng pagtalikod. Sabi ng opisyal ng IRGC, kanya-kanya na lang sila at wala ng sentral na pamumuno. Pakinggan mo ito. Dahil kay Khamenei, lahat ng aming mga kampo ay tinamaan ng mga misayo ng Amerika at Israel. Kanya-kanya na lang nagtago at nagsitapuhan sa lungga ng daga ang mga kumandir namin. Oo, natatakot sila sa kamatayan. Kita mo, nagsitakbuhan at nagtago lahat ng commander nila. Simple lang. Mamatay ka? Mamatay ka na lang. Kung lalabanan mo ang mga tao ng Iran at ang lakas ng militar ng US at Israel, mamamatay ka talaga. Pwedeng manatili ang rehimen. Baka patuloy lang nilang palitan ng mga yon. Pero ikaw, bilang isang individual, malaki ang posibilidad na ikaw ay mamamatay. Iyan ang tunay na realidad. At iyan ang dahilan kung bakit iniiwan nila ang kanilang mga pwesto. Para makasama nila ang kanilang pamilya. Para kung sakaling magkaroon ulit ng protesta, makasama nila ang kanilang mga kapatid at pamilya para mapigilan ang masaper ng Rehimeng Islamikong Republika. Ayan. Kaya tumatakas ang mga kumander at sundalo para makasama ang pamilya nila. Sa tingin ko, isa siya sa kanila. Ito na, isa siya sa mga yon. Tumatakas siya. Kita mo, nakauniforme siya at tumatakas kasama asawa o kapatid niya. Di ko alam kung sino. Wala rin saysay. Wala rin namang saysay kung mag-isa ka lang o patuloy ka pa rin nagsisilbi sa rehimeng Islamiko. Wala talagang saysay kasi baka mabuhay pa ang rehimen. Pero halos wala kang tsansang mabuhay. Sana matapos na ang bigmaan para wala nang masayang buhay at makontrol ng mga taga-Iran ang kanilang kapalaran.